forest, amazing things can happen. Watch and learn. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po kayo dito sa Ayun Level. Ako pala si Keo lang, isang instructor po ng Jungle Sumbawa. Kung sakaling mag-overnight po kayo sa forest or mag-camping, tapos walang dalang paglulutuan na kalimutan, ang pwede nyo gawin, pwede kumuha ng fresh bamboo na katulad dito para mayroon kayong paglulutuan. Pero, ang importante po sa lahat, kung nasa forest, dapat mayroon dalang jungle bolo o kita na tinatawag. Sa paggamit ng bolo at pagkat ng bamboo, tamang pagkat at tamang pwesto ng paa. Hindi kayo pwede kumanta ng bamboo na ganito yung pwesto ng paa. Kasi kapag tinagpian at pag-umapit yung bolo, baka mauna mapupulo yung kita ninyo. At hindi rin po pwede kumanta ng bamboo na pa-straight na katulad ito, hindi siya mapuputol. Mapakakad lang yan. Dapat pakain pa lang yan. At ganito po yung tamang pwesto ng paa na isa-isa. Lumapit na yung bolo, hindi mapuputol yung kita ninyo. Pasay lang yung pagkakapa, siyempre, mabilis mapuputol. Tapos ka na. Ayan. Halimbawa, kung mayroon po kayong dalang bigas, uray, dito natin siya pwedeng iluto. Dito sa kabila, close at ganun din siya. Ang gagawin lang, binibigyan siya ng dalawang taga at isang isa sa gitna. Ganun lang siya. Ayan. Ito yung pinaka-cover niya. Mahalaga to. Kapag ito'y nalaglag kung nawala na sa gubat, mahihirapan na kayo humanap ng kakubat niya. Hindi gaya ng lutuan natin sa bahay na kaldero, na kapag nawala po yung takip, pwede pa natin palitan. Pero dito, hindi pwede. Para hindi siya malaglag kung mawala ang gagawin, binibigyan siya ng pinaka-pag-ibig sa ilapang. Ang tawag dyan, sweet powder. Para kung sakaling magmadali man yung cover, hindi na malalaglag kasi nakakilit niya. Kung nasa forest po kayo, karaniwang pagluluto naman dito, nakahang ba ganito? Gumamit lang ng bato na katulad niyan, pinakapatungan. Pero dito, bilang isang halimbawa, pwede gumamit ng apat na steak ng kawayan o kaya kahoy na katulad nito. Pero dapat, ibinabaon yan sa lupa na katulad po ito. Para kung sakaling mag-camping or mag-overnight, mayroon na kayong idea kung paano magluto sa sariwang bamboo. Kahit walang dalang paglulutuan, gaya ng kaldero para makapag-survive kung nasa forest. Tapos ang gagawin lang, sa kanilang ipapasong yung lulutuin. Andito yung apoy sa ilalim. Halimbawa naman, andito yung dalang yung bigas o rice sa kabilang bamboo. Ang gagawin lang, pwedeng i-transfer dyan. Kapag sinasari na pinangailangan, mula dito sa unang buo hanggang dito lang po yung bigas o yung rice. At hindi rin siya pwedeng lumampas dyan kasi may ilang at hindi yun na makakain siyempre. At gagawin lang, kung may bigas sa pusalo, binibigyan din siya ng tubig. At sa paglagay ko ng tubig, kinakailangan dapat nagumapaw. Palahati yung bigas, yung tubig nagumapaw para yung iluluto sakto lang at hindi siya mailaw. Ang gagawin nyo lang, binabalik din yung pinaka-cover niya o yung takip. At kinukuha lang itong jungle bolo. Itong tulis ng bolo, sinusulit niya sa pangibig at kinukuha yung takip. Ganito yung pagbalik. At binibigyan din siya na maliit na taga bilang lock niya. Lock na siya. Magkabaliktad na niya, hindi na malalaglag kasi naka-hindi na yan. Halimbawa naman, mayroon kayo na lang isda sa kulay, ang gagawin, pwede rin siyang iluto dito sa kabilang bamboo sa pinagkukulan. Karaniwang luto naman dito kung nasa gubat po kayo, tiga kasi sa gubat, mayroong ligaw na pampaasin po. At pwede kumuha nasa ang kahoy na katulad din po nito, kawain pero dapat itinapang din sa lupa na katulad po nito. Ayan, bali, sabay na rin siya ang maruluto. Meron kayong masarap na sinigang at masarap na kanin. Ganyan yung forma niyan, pag magluluto na sa sariwang bamboo, lalo kung wala po kayong dalang maglulutuan gaya po ng kaldero na makapag-survive kung nasa forest po kayo. Halimbawa naman, kung gusto yung malibot ng tao na sinigang, kung uminom ng tubig, tapos walang dalang baso na kalimutan, pwede kayo kumuha ng baso na katulad dito nagawa sa bamboo. Ito po yung bamboo ka ang tawag dyan. At isa naman ay kutsarang trino o scoring board. Pwede rin po kayo ang gumawa nito siyempre. At itong bamboo ka, kung mapapansin po yan, may tulis siya rito, hindi gaya ng baso natin sa bakay na tata. Kaya sa may tulis dyan, sa gubat po kasi walang lamesa. Kaya gagawin,
pwede siyang itusok sa lupa na katulad niyan para nakatayo na agad. Kung magluluto na kayo, tapos halimbawa naman, walang dalang puso ulit sa inyo para hindi na bumalik sa inyong bahay, pwede po kayo kumuha ng dry bamboo na katulad nito para makagawa na ako in case of emergency. Una, meron siyang guideline sa ilalim kung makikita niya. At meron din siyang guideline sa ibabaw. Para pag pinaskas, itong pagkaskas, hindi siya pabago-bago ng direksyon. May sarili siyang direksyon. At ang pinaka-media nito para makagawa ng apoy at makapagluto na, kukuha lang ng dinayas ng tuyong kawayan. Sa pagkuha ng dinayas sa tuyong kawayan, kung hindi nakapuso, ganito lang po yan. Hindi ko dala yung pink. Wala sa akin. Wala sa akin. Kay ate. Okay. Ano kayo? Ayan. Ay, medyo okay na yung limit sa puso. Ang gagawin ko na lang, Wala na. saka ko lang din siya gagawin. Na kay Ito ate na po yung yung sabi. pinakamarami. Kay ate. Tapos ang gagawin lang, pinapay ko sa dalawang pala, nakatulad ko sa kanya, pinapagsiwalay para matanggal din yung kanyang alidako. Gagawa na ako sa pamamagitan ng puso ng kawayan. At ito po yung paraan kung sakaling walang dalang posporo o kaya lighter. Kung hindi okay na po yung litya o yung puso, ang gagawin lang, ilalagay siya sa ilalim. Patapat ng guideline sa ibabaw at Mamaya na, pinapagay i-charge sa mo muna. lupa, siyempre. Lalaglag ko. Ayan. At kung nag-iisa po kayo tapos walang kasama, pwede gumamit ng 4 na stick ng kawayan o kaya kahoy na katulad po nito. Pero pag may kasama, ipahawak na lang para hindi siya gagalaw at hindi kayo mahihirapan syempre. Malay mo, makakauwi tayo. Diba? Pagkaganyan ka na, huli kita ng mga talamak. Puti ay ito. Ha? Puti ay ito ulit. Malay ko na kita ka. Sa paggawa ng apoy at sa pagkaskas sa umpisa, dahan-dahan lang siya ng madiin. Tapos pabilis siya ng pabilis hanggang sa maramdaman na pagod na kayo. Subukan natin. Uy! Naka-charge pa. Wait mo lang. Wait mo lang, naka-charge pa. Ano, bilis ko. Wala na yun. Ito, nagamake siya ng fire. Expert moves eh. Magandang friction ng mga kawayan, no? Basta tuyo. Look! Isipin mo, Amazing. umaga magkakaroon. Na magluluto siya. Tignan mo. Nagme-make siya ng fire. Ano, buwan rapid, no? Baba daw na. Sit lang, sit. Sa kabila anak, para kita mo. Lipat ka sa kabila para kita mo. Ayun na, naging fire na. Ayan. Nakagawa ng apoy. Ibig sabihin, nakakapagluto na at makakapag-survive na rin kayo sa forest. Pero, para makasigurado, magdala ng posporo kaya para hindi lumasot sa mga forest. Kaya ilagay lang po sa ilalim. Para yung sinigang at saka yung rice, sabay na rin silang maluluto. Bilang isang halimbawa, meron akong lutong rice po ito para i-present po sa inyo. Bali, ito yung actual rice niya, luto na. Kapag inupin, ganyan siya kahaba. Parang suma. Siyempre, lasang suma. Kaya kung nagugutom, pwede siyang ipain dyan. Ang gawin lang, huli yung kutsara, kumuha ng kunting kanin, isaling sa pinaka-plato niya. Kumuha din lang may pasabaw ng sinigang, magsali lang sa baso. At siyempre, pwede na kumain at hinigop na mag-iit siya pa. Oh, grabe. Sinigang. Yun lang po, maraming salamat mga